Ako po ay isang 14 years hemodialysis patient. Ako po ang patunay na ang PhilHealth po ay malaki ang pakinabang hindi lang po para sa akin, kundi po para sa aking buong pamilya. Alam mo Nicole, hanggang ngayon maraming Pilipino ang hindi pa rin naiintindihan ng PhilHealth. Dapat alam natin Nicole kung ano ba ang programa ng PhilHealth, ano ba yung para sa akin kasi nagbabayad tayo, kasama tayo dun sa programa. Thank God, thankful at hindi kayong nagkakasakit kahit nagbabayad kayo. Hindi natin alam baka yung isa sa member ng family natin. Meron pa kahit hindi ka magkasakit, meron benefits ang PhilHealth, yun nga yung konsulta pala. So, hindi mo kailangang hintayin, no? Hindi mo kailangang hintayin na magkaroon ako ng sakit. Doon pa lang, pwede ka nang In Good Health, the PhilHealth Podcast. Real talk, real care, real health. Ako po si Nicole. Ako po si Vil. At ang pag-uusapan natin ngayon ay PhilHealth 101. Mag-4M na! Sa ating pilot episode, pag-uusapan natin ang pinaka-basic about PhilHealth. At ngayon, kasama natin si Vil, ano ba ang National Health Insurance Program? Alam mo Nicole, hanggang ngayon maraming Pilipino ang hindi pa rin naiintindihan ng PhilHealth. Ako kahit mga kamag-anak ko, hindi nila alam. Nagtatanong pa rin, nag-i-inquire kasi hindi talaga nila alam. Basic na basic, no? Tayo bilang mga Pilipino. Dapat alam natin Nicole kung ano ba ang programa ng PhilHealth, ano ba yung para sa akin kasi nagbabayad tayo, kasama tayo dun sa programa ng gobyerno to. So, dapat inclusive yan, Nicole. So, lahat tayo ay may right, lahat tayo ay may health na pinangangalagaan. So, dapat naiintindihan natin, ano ba yung PhilHealth? Pero, Vil, meron pa kasing maraming nagtatanong, paano ba maging miyembro ng PhilHealth? Ayun. Ano ba dapat gawin? Oo. Kasi, importante nating malaman yan, ano? So, bakit ba ako kailangan magrehistro? Bakit ba? So, yan ang pag-uusapan natin, Nicole, sa susunod nating talakayan. Vil, maganda siguro kung may kasama tayong iba para mas mapaliwanag sa mga tao at sa mga nakikinig sa atin. Tama yan. Kaya naman, Nicole, ayan, katabi na natin dito, ha? Palong-palo ito, board ng PAPO. Mga kaibigan, kasama po natin ngayon ang board member ng Philippine Alliance of Patient Organization at founder, ha, ng Kidney Alliance Philippines, Miss Mel. Good morning! Hello! Hi, good morning, Miss Nicole and Sir. Yes, ma'am. So, bigyan mo kami ng konting update dyan. Paano ba magparehistro ang isang karaniwang Pilipino sa program ng PhilHealth? Ayan, dahil partners tayo ng PhilHealth, di bali, para sa kalinawagan ng mga members natin, ang pagpapamember po sa PhilHealth ay libre, free. Wala po tayong babayaran pag tayo ay kumuha ng PhilHealth number. Ang babayaran lang po natin ay yung kailangan na natin syempre na pag sa member, kailangan na natin magbayad. Ito na po yung tinatawag nating contributions. Ayan. So, libre. Wala naman talagang bayad yung pagpapamember, pero ang babayaran mo yung contribution. Sabi nga namin kanina yon, Ma'am Miss Mel, ambag mo yun nag-aambag ka sa programa. So, yung binabayad mo na contributions na yun yung ambag ko sa programa para may gagamitin yung mga kababayan natin na mga nagkakasakit, mga nagpapacheck up, yung mga ganyan. So, meron tayong kukunan. So, libre, pero ang babayaran mo, contributions mo. Yes, opo. Yun lang ang ating babayaran. Contribution. Kaya yung mga kababayan natin, huwag kayong matakot kumuha ng PhilHealth number natin. Kasi pagka nagpa-member po, wala naman tayong babayaran. Free. Huwag kayong makikinig sa mga sabi-sabi. Pumunta po kayo sa pinakamalapit na PhilHealth offices sa inyong lugar para makakuha po kayo ng PhilHealth number. Tapos, marami din naman pong mga kababayan natin na hindi nagbabayad ng PhilHealth contribution. Like, sa karamihan po sa amin na mga pasyente ay under ng PWD. Kaso lang po, minsan merong mga misconception din at saka hindi nila naiintindihan. Yung iba kasi, kala nila pag PWD, ay, bakit ako nagbabayad? PWD ako. Kasi may dalawang din po pala yun. Yung isang PWD, yun po yung wala talagang bayad kasi wala namang work. So ngayon, ang LGU nila ang nagbabayad para sa kanila. Yung iba namang pong PWD ay may work. Kaya po ang nagbabayad sa kanila, yung half, sila din at yung half, yung kanilang mga employer. Dapat po malinaw yun. Hindi po lahat ng PWD ay libre ng LGU. Pag may work ka po, yun po. Ikaw pa din yung magbabayad. Kasi nga, kumikita ka pa din naman. So, ngayon, pag wala ka ng work, in any case, at
under ka naman ng PWD, ngayon mag-a-apply ka sa LGU, i-inform mo sa LGU na wala na po akong work, kaya po si LGU na ang magbabayad sa inyo. At saka po yung mga senior citizen din natin, yan. Mga free din po yan sa PhilHealth. So, kaya yung mga senior na yung iba't kasi kahit senior, wala pa rin PhilHealth ID number. Kaya wag po kayong matakot kumuha ng PhilHealth ID number kasi po, napakalaking tulong ng PhilHealth sa atin, lalo na pag nagkasakit tayo. Yes, tama talaga si Miss Mel kasi marami talagang confusions when it comes to PWD ako, senior citizen ako, solo parent ako, paano ba magpa-register, sino bang babayad sa contribution, wala akong trabaho, mga tipong mga ganong mga tanong. At para din mas ma-clarify, no, when it comes to the registration per se, libre siya. Pag contribution at may kakayahan ka magbayad, syempre maghuhulog ka kasi as what you said, Vil, no, na contribution mo yun, ambag mo yun sa pondo, so malaking pondo yun ng PhilHealth na para sa lahat. So, when it comes to the registration naman, ano po ba, Miss Mel, ang gagawin ng isang PWD, solo parent, senior citizen, or kahit self-employed, or hindi pa sure kung may PhilHealth or may PhilHealth na ba sila or wala, ano bang dapat gawin? Aside papunta sa opisina ng PhilHealth, ano bang dapat ipasa nila? Meron bang mga ganun? Paano ba? Kailangan lang po, kung hindi ka po pwedeng makapunta dun sa PhilHealth office, naku po, napakadali, just one click. May website po ang PhilHealth. Ayun. So, website, pwede na ngayon. May online na. Kasi alam mo, Miss Mel, tamad na yung mga tao ngayon. Daming ginagawa eh. So, kailangan ko pa bang pumunta ng opisina? Kailangan ko pa bang bumiyahe? So, ngayon, Miss Mel, binanggit mo yung online, no? Meron na, website lang. Pupunta lang ng website. Pwede ka na mag-register. Yes po. Kahit tinatamad ka, just one click away, nandyan na yan. At siguro naman halos lahat ngayon may cellphone na, tsaka may data, may wifi. Kahit pumunta ka sa coffee shop, may free wifi na. So, anytime, anywhere, pwede mo ma-check kung ikaw ba ay isang lehitimong membro ng PhilHealth. Yes, Oo. totoo. Miss Mel, ngayon kasi talagang usong-uso yung mga andami sa social media, nag-o-offer eh. 'Di ba? Baka may mga mabiktima tayong kababayan diyan na, magpa-assist kayo, ako na yung bahala sa registration nyo, magbabayad lang kayo ng ganito. So, 'di ba? So, dapat yung awareness din ng mga kababayan natin na yung ba legit, di ba? Mahirap na. Kaya dapat din natin tinatangkilik yun, Nicole. Kasi unang-una nakukompromiso yung identity mo. Imagine mo, Nicole, ibibigay mo yung full na identity mo doon. As hindi mo pa alam kung totoo yun. Kapag binigay na sa'yo yung iyong record, hindi mo alam kung totoo pa yun or legit na yun or baka nanggaling yun sa kung saan. Yes, diba? and baka single ka, ginawa kang may kasal or married ka na, di Yes, magugulat ka lang. Or pupunta ka sa, let's say, pupunta ka sa hospital, bigay mo yung PhilHealth ID mo. Kasi meron ding fake PhilHealth ID. Maraming fake PhilHealth ID. So isipin mo yun, magbabayad ka sa fixer para ma-register ka sa PhilHealth. Instead na yung binayad mo, panghulog mo na yun sa PhilHealth, pang registration pa, tapos peke pa. So, mahirap na yung ganun. Dapat talaga sigurado, di ba, Miss Mel, na dapat sa PhilHealth office o sa legit na mga PhilHealth website natin. Yes, at saka baka mamaya hindi yung information mo, sabi nga ni Sir, hindi lang sa PhilHealth magamit. Baka mamaya sa iba't ibang ID, nako, mahirap na yan. O kaya, uso ngayon yung mga sa online utangan, Diyos me. Mamaya gamitin yung PhilHealth ID mo para, di ba? Kasi minsan, PhilHealth ID lang ang kailangan, tapos masisend na agad sa'yo. O kung magamit yung info mo, nako, nakakatakot, magugulat ka na lang, may sumisingil sa'yo, wala ka palang utang. Di ba? Instant utang ka ngayon. Totoo. May kasi kakatok. pinagkatiwala mo, Nicole, naman yung buo mong pagkatao. Hindi mo naman kilala yun. Nakita mo lang online. Di ba? Nakita mo lang kung sino man yung nag-o-offer na yan. Wala ka namang talagang personal na knowledge dun sa taong. Tapos pinagkatiwala mo yung buo mong pagkatao. Baka magkaroon ka nga ng instant utang. Oo, so mahirap yun. Ka na lang, may magte-text sa'yo, may tatawag sa'yo, or baka pupuntahan ka pa sa bahay nyo, tapos sisingilin ka ng utang, wala ka naman talagang utang. So, paano ba nila nakukuha yung mga information? Kasi, pag magpa-register ka sa PhilHealth, kailangan kasi yung basic information mo. So, meron tayong tinatawag na PhilHealth Member Registration Form or yung PMRF natin. Doon nagfe-fill out yung mga kapwa Pilipino natin para magpa-member sa PhilHealth. Syempre, nandun yung pangalan mo, birthday mo, address, at saka yung mga legal dependents mo. And, kailangan din may picture or scan copy ng birth certificate. So,
legit na mga information ipagkakatiwala mo lang sa, di ba, hindi mo kilala. So, kailangan dun lang tayo sa PhilHealth office, PhilHealth local health insurance offices po natin. Pwede din mag-register online, which is yung website nga natin, Sir Vil? www.philhealth.gov.ph. Madaling tandaan yun, www.philhealth.gov.ph. Yan lang ang legit na website ng PhilHealth, Nicole, yes. Miss Mel. May tanong ako kay Miss Mel kasi Kidney Alliance. So, Miss Mel, yung mga talagang kinakalinga nyo or miyembro ng organization nyo, so talagang may mga conditions yun na ano. So, kaya nabanggit mo kasi kanina yung PWD eh. Opo, di bali yung sa Kidney Alliance po, lahat po ng may sakit sa kidney sa buong Pilipinas. Either nagdadialysis, transplant, kidney cancer, yung mga bata na may sakit na, simula sa bata hanggang sa pinakamatanda po. Yun po ang miyembro ng Kidney Alliance Philippines. And isa pa po, kami din po ang nagre-represent sa international. Dahil wala pong, nung way back, before na tinayo namin to, sa international umaattend kami, wala daw pong nagre-represent sa Pilipinas na mga pasyente na may sakit sa kidney. So, ngayon, nire-represent namin ang Pilipinas sa mga sakit sa kidney. Kaya, pagka po may mga policy, yan, umaattend po kami para lalo pa po nating mapaigting yung mga kailangang benepisyo ng mga may sakit sa kidney. Nakakawaw naman yun. So at least ngayon, no, nakilala natin si Miss Mel from Kidney Alliance. So, ang laki pala ng membership nyo kasi ang laki ng population natin ngayon ang meron talagang sakit sa kidney, Miss Mel, di ba? So, ang laki ng membership ninyo at maganda na kayo yung organization na talagang pagtatanungan, di ba? Kaya maganda yung information drive din na kaya nyong ibigay sa kanila. At least guided. Kasi nabanggit ni Miss Mel kanina, Nicole, yung hindi alam pala ng mga PWD kung ano yung kailangan nilang prosesong pagdaanan, yung ganyan. So, at least nandiyan kayo, Miss Mel, to guide our members, mga Pilipino sa may mga condition or may mga sakit sa kidney at yun nga yung policy development. Talaga namang kausap nyo si PhilHealth, ano? Ay nako po, sobrang love na love namin ng PhilHealth, kaming mga CKD community dahil nako simula't simula pa po, yung sa dialysis, ilan lang yung session, tapos kada nagsasubmit kami na eto na po ang kailangan ng mga pasyente, pinag-aaralan mabuti ng PhilHealth kung ano yung mga pangangailangan ng mga bawat pasyente, bawat sakit sa kidney. So, pag nakita po nila talaga na kailangan nila to, na ibibigay naman po sa amin. Kaya simula po nun sa hemodialysis, peritoneal dialysis, pre-transplant, hanggang ngayon po yung bagong labas na post-KT, post-transplant services na PhilHealth na kaka-announce lang ni President Bongbong Marcos nung nakaraang linggo. Kaya sobrang pasalamat po namin sa PhilHealth, talagang hindi talaga pinabayaan ang CKD community. Nakakatawa naman yun, Nicole. Coming from founder ng Kidney Alliance na talagang doon mo mararamdaman yung essence ng program, yung kagandahan ng programa. Kasi may nakikinabang, Nicole, may grupo or parte ng populasyon ang nakaka-appreciate talaga nung talagang tulong ba. At ito po, Miss Mel, nanggaling sa contribution nating lahat, di ba? Ay, nako, correct po kayo dyan. Actually, meron nga akong maraming OFW akong friends, relatives. Lagi nilang sinasabi, nagbabayad kami sa PhilHealth, wala naman kaming nakukuha. No, sabi ko, ang ano kasi ng PhilHealth ay bayanihan. Yung mga binabayad ng mga OFW, yan po yung mga tinutulong nyo sa mga pasyente na may mga sakit na katulad namin. Kaya nga sabi ko sa kanila, ano bang gusto nyo? Tumulong kayo o kayo ang tulungan? Diba? Ako, Nicole, okay na akong ganito, okay na akong magbayad. Okay, diba? Diba kasi ang hirap, Miss Mel, nung ikaw may condition ka, diba? May sakit ka na physically, masakit yun eh, di ba? Magiging emotional ka, yung mental health mo, tapos problemahin mo pa yung pambayad. Ang hirap dun Yes po, kaya tapos nagrereklamo yung iba, bakit tumataas ang PhilHealth? Hindi naman namin nagagamit. Ngayon po, yung piso noon at piso ngayon ay magkaiba po dahil sa ating tumataas na inflation rate, 'di ba? Hinahabol tayo ng bonggang-bongga, 'di ba? So ngayon, kung yung piso noon at yung piso ngayon magkaiba na. Exactly. Kaya wag po kayong mag-alala sa mga nagbabayad na hindi nakakagamit ng PhilHealth.
dapat po thankful pa kayo. At least, hindi po kayo nagkakasakit at healthy kayo. Oo, Naman. that is so true. Kasi yung iba, minsan nga nagjo-joke yung iba sabi nila, gusto mo mapakinabangan yung hulog mo sa PhilHealth. Magkasakit ka, sige magka-cancer ka, ganyan-ganyan, diba? So, dapat isipin in a way, gaya ng sinabi mo, Miss Mel, bayanihan, tulungan tayo. Kasi we never know when tayo naman ang tatamaan ng sakit. So, importante talaga na isipin din natin na, it's para siyang good karma, and then you're blessed kasi you're healthy. Yung tipong ganun, hindi yung opposite na you would parang mas mabigat sa pakiramdam mo na, ay, ang laki na ng babayaran ko sa PhilHealth, ganitong amount na, pero hindi ko pa naman na-avail, hindi ko na yung value, di ko nakikita. Pero sa mga ganitong usapan, gaya sa case nila Miss Mel and the entire community na may CKD, kasi part sila sa top 5 na common cause of death, no, sa Pilipinas. And it's not even in the Philippines, kahit abroad part siya. So imagine that, pag makita or marinig mo yung mga ganyang kwento or mamimit mo yung katulad nila Miss Mel, parang mas ma-appreciate mo na, uy, maganda pala ang nagawa ko, nakatulong pala ako sa kapwa-tao ko. Yung tipong ganun na mentality. Exactly. Tsaka Miss Mel, nabanggit nga rin kanina ni Miss Mel yung yung continuous development ng package, di ba? Kung dati, hemodialysis, nagkaroon na ng pre-transplant, kidney transplant, hanggang ngayon may post na, yung iniintindi ka ba? Yung pakiramdam na ganun, Miss Mel, na dahil may sektor na nangangailangan, yung nakikinig, yung program, kung ano talaga yung need ninyo. Yes po. Diba? Actually, importante talaga yan. Pati yung mga pag-develop ng mga study, policy. Kasi hindi naman, sabi ko nga, it take two to tango. Hindi naman alam ng mga nasa PhilHealth kung anong pangangailangan nating mga miyembro. So, kaya kami, nagde-develop kami ng policy, sumusulat kami, nagda-draft, tinatanong namin yung mga doktor, kung sino pa, kung okay na ba to, tama ba to. Kasi kung hindi natin sasabihin, hindi nila malalaman kung anong mga pangangailangan ng mga pasyente. So, hindi naman sila manghuhula. So, sa dami ng trabaho nila, kailangan din, bibigyan natin sila ng papel, ng study. Ito po yung pangangailangan namin. Based sa study, ganito na karami yung may sakit. Ito yung mga needs. So, ngayon pag-aaralan nila. So, kung makita nila na sakto naman, ito sa pangangailangan, kaya namang ibigay ng PhilHealth, binibigay naman po nila. Partnership ang tawag doon, Nicole. So maganda yung ganong pagtutulungan, So kailangan may kinakausap kami, nakakapagbigay kayo ng input. So kaya magsisimula yung development ng package. Ito pala yung kailangan ng pasyente ibibigay hanggang kakayanin ng pondo, hanggang kakayanin ng contributions nating lahat, di ba? Yes po, opo. Kasi kung hindi rin mag-reach out ang mga pasyente sa PhilHealth, hindi naman nila malalaman na, ito pala ang mga pangangailangan nila. Kaya maganda din po na talagang may yung partnership na tinatawag. Kasi pagdating sa partnership, talagang magkakatulungan. Ito po yung pangangailangan namin. Sasabihin ng PhilHealth, ito naman ang kaya naming ibigay sa inyo, di ba po? Para mas maganda. Tas, hindi lang naman isang taong nakikinabang, buong Pilipinas na may sakit. Kaya nga yung mga ginagawa ni PhilHealth, hindi lang naman sa Luzon lang yan buong Pilipinas talaga, yung, lalo na sa amin sa CKD, kaya talagang pinupush namin yan. Kasi may mga nahihingan tayo ng mga tulong pero limited. Kunwari nasa probinsya ka, malayo ka sa Metro Manila, kailangan pa bang pumunta ng mga taga-probinsya para lang maka-avail nun? Siyempre, pamasahe, pagkain, titirhan. Pero kung sa PhilHealth galing, dahil bawat Pilipino ay miyembro, kaya bawat Pilipino na may sakit lalo na sa CKD ay makakatanggap ng mga benepisyo. Wow, coming from the alliance na mismo yan, Nicole, ha? Sila na mismo ang nagsalita, sila na mismo ang nagsabi kung ano yung extent na nagagawa ng programa sa mga kababayan nating may CKD. Nakakatouch yun. Parang isa-isang paying member. Tayo, Nicole, paying member. Na yung contributions ko, may pinupuntahan yon, may natutulungang mga tao. Nakakatuwa yun, Nicole. Totoo yun, Vil. Mas mataba or parang mas yung puso mo, nakakataba ng puso na may
may natutulungan, yung efforts mo, yung hulog mo, yung ambag mo, may purpose pala. So it's not just about partnership, Miss Mel, no, but more of a collective effort din. Now, ang tanong, aside sa mga benefits para sa ating CKD5 patients, no, meron pa bang ibang benepisyo ang PhilHealth para sa iba pang kababayan natin na Pilipino? Tama ka, Miss Nicole. Marami pang mga benepisyo ang PhilHealth, hindi lang para sa CKD. Kaya may makakasama tayo ngayon. Halika dito. Hello everyone! Hindi mo man lang ako pinakilala. By the way, my name is Tana Mendoza Juan from Kidney Alliance. Alam nyo, ang daming magagandang benepisyo ang PhilHealth para sa ating mga miyembro. Unang-una, yung inpatient, outpatient, at yung mas napakinabangan ko, yung PhilHealth C package. O ikwento mo daw, ano ba yung napakinabangan mo dyan sa C-benefit package ng PhilHealth? Actually, lahat napakinabangan ko. Number 1, yung inpatient. Siyempre, tuwing mako-confine tayo, kasi nag-dialysis kasi ako for 6 years. So, siyempre, ang tagal nun. Tuwing mako-confine, siyempre, sinasagot ni PhilHealth yung confinement ko. And then, second one, nung nag-dialysis ako, actually, that time, dapat nagiging grateful yung mga patient natin. Kasi, nung panahon ko, 25 session pa lang ang ino-offer ni PhilHealth. Pero ngayon, grabe, 156 session na. Buhay na ang ating mga dialysis patient. Aside from that, dahil nabalitaan ko na merong C-package si PhilHealth, so naghanap ako ng way. Parang sabi ko, hindi pwede na magda-dialysis ako for life, sabi ko. So ginawa ko, nagpunta ako sa isang hospital and then nagtanong ako, ano ba yung PhilHealth C-package, okay? And then, nalaman ko na ang PhilHealth C package ay sasagutin ng PhilHealth ang 600,000 ng kidney transplant ko. So, kung ako ay nasa service patient, ibig sabihin nun yung mga indigent patient, actually pag doon wala ka talagang binabayaran. So kaya nagulat ako nung nakapasa ako sa PhilHealth C package, wala akong binayaran sa kidney transplant ko totally kahit piso. Kaya sobrang thankful talaga ako sa PhilHealth. Wow naman. So talagang buhay na patotoo yan ha, Miss Tana. So 6 years kang nagdialysis. Yes, 6 years ako nagdialysis. Before ka nag-undergo ng kidney transplant. Yes. At yun, sinagot ng PhilHealth yung from na-detect ka na yes, na from merong failure. dialysis session. Wow, nakakatuwa yun, Nicole. Oo nga, imagine na-mention nga ni Miss Tana, no, na konti pa lang yung sessions that time na cover ng PhilHealth. At ito, nakinig kasi si PhilHealth din. Sabi nga ni Miss Mel kanina na nakikipag-usap sila, partnership, ganyan. So kaya unti-unti nag-i-increase yung PhilHealth package natin hanggang yun na, umabot na sa Z-benefit package, naka-avail si Miss Tana. Pwede mo bang maikwento, Miss Tana, paano ba mag-avail ng Z-benefit package? Actually, ang gagawin nyo lang, pupunta lang kayo sa hospital na accredited ni PhilHealth and then tatanungin nyo lang, ina-apply kasi to pag mag-undergo ng kidney transplant, magwo-work up ka, and then titingnan doon kung capable ka ba na makasama sa program ng C-package. So, siyempre, meron tinitingnan doon yung mga doktor. So, hanggat maaari, yung gusto nila is yung hindi risky na tinatawag. So, kasi siyempre, government yan eh. Gusto nila makita yung resulta ng proyektong ginawa nila sa isang pasyente. So, katulad ng successful kidney transplant, successful procedure, yan. At ngayon nga, nabanggit mo kanina, Miss Mel, hanggang post-kidney na, no? Sinasagot. Kasi after ng, Miss Tana, sa inyo, yung case mo, wala pa yung post-kidney. Meron pang mga medication yan after ng transplant, di ba? May mga kailangang i-maintain pa. Actually, yan talaga yung kinakatakot ng mga CKD patient. Kaya ayaw nila magpa-kidney transplant. Kami sa group namin, lagi namin sinasabi na magpa-kidney transplant kayo, sagot na kayo ni PhilHealth. Free na yan. Pero ang another question kasi nila is, what if after namin ng kidney transplant, yung gamot, actually mahal yung mga anti-rejection medicine eh. Kaya yun yung inaalala. Kung hindi mo maiinom yon ng tama or sa tamang oras or sa tamang kung wala kang gamot para inumin yung mga anti-rejection medicine, babalik ka rin sa pagdadialysis. So, good thing na pinakinggan ng PhilHealth ang post-medicine ng mga kidney transplant. Ayun. So ngayon, parang
buong cycle na. I mean, talagang hanggang dulo na, no? Bibigyan ka ng benepisyo. Actually, hindi lang yung KT medicine namin, yung post-kidney transplant meds, ang binigay ni PhilHealth. Pati po yung mga laboratory tests namin. Kasi may mga gamot kami na anti-rejection. So, tinitignan yung level na sa katawan namin yun, yung tinatawag na mga trough. Kung mataas ba yung level or mababa yung level, doon nagde-depend kung tataasan yung dosage namin sa gamot o hindi. Tapos pati yung mga, in case na kailangan i-biopsy, yun, sinagot na din ni PhilHealth. Nandun na din siya sa loob ng package. Kaya, sobrang thankful kasi ang unang hinihingi namin ay yung post-KT medicine lang namin. Pero hindi lang post-KT meds, pati yung laboratory, pati yung mga procedure, yun, binigay din ng PhilHealth. At saka meron pa alam nyo ba yung donor, kasi dapat yan talaga yung inaalagaan natin. Kasi sila yung nagbigay ng second life sa amin. Napakaganda rin dahil sinagot na ng PhilHealth yung laboratory nila, yung post-laboratory test sa kanila. So, makikita din kung nagkakaroon ba sila ng problema na monitor din yung mga donors. Wow. Wow lang ang masasabi ko yun, Nicole. Parang kasi parang out of words ka. Oo, parang kasi 'di ba, parang kung ikaw yung may pinagdadaanan ganun, Nicole, CKD, iisipin mo talaga hanggang paano ba dudugtungan yung buhay ko? Forever ba ako magdadialysis? Yung ganun. Pero ngayon, hindi mo na kailangan intindihin yung, ito na yung may sasagot sa panggastos mo, di ba? Nga hanapin mo na lang yung donor. Yung donor. Tapos maging yung donor mo, meron din talagang pangangalaga sa kanya pala. Yes, kumbaga lahat, total package, sagot na ni PhilHealth. At sa palagay ko, Miss Tana, parang nagiging advocate ka na din sa kwento mo pala ngayon na sinasabihan mo sila na covered yan sa PhilHealth, hindi mag-alala. Kasi yung sa laboratory, di ba, chinecheck? Kasi kung kidney, so creatinine ba yung chinecheck? Yes, yung creatinine. Aside sa Crea, marami pang nakandun sa package Yung mga BUN, ititest din yung sugar kasi may mga gamot ng transplant na nag-i-induce ng sugar, tas yung cholesterol, maraming naka-include dun sa package. Ang ipinaka-importante sa amin talaga yung mga trough kasi dun yung level ng gamot sa katawan namin, yung immunosuppressant medicine namin. Dun kasi usually talaga nagbe-base yung mga doktor kung increase ba yung dosage o bababaan kasi dun chine-check para hindi mag-reject yung kidney na nilagay sa amin. Oo, kaya malaking bagay talaga tong laboratories na binibigay sa amin ni PhilHealth kasi dito kami monitor na mas tumagal pa yung kidney na binigay sa amin. And you're looking good ngayon, Miss Thank Tana. you. Kailan ka na-transplant? Na-transplant 6 years ago. 6 years ago? Year 2019, March 28. Imagine, look at you now. Very pretty. At may Thank 2 you. kids siya after niya ma-transplant. Diba? Imagine that's high risk. Pag isang kidney ka na lang. Kasi, di ba, Miss Tana, pag buntis ka, daming nag-iiba sa katawan mo And paano ba yung naging experience mo nun? After nung post-KT, tapos yung journey mo, naging mother ka, paano ba? Anong feeling? Anong ginawa mo? Actually, nung syempre ang gusto ko lang naman talaga is mabuhay pa ng matagal. Kaya nagpa-kidney transplant ako. And then, ang sabi ko parang kulang, parang ganon. Then, nagpaalam ako sa nephro ko. Actually, mga kidney transplant, magkaka-baby pa kayo. So, kailangan lang more alaga talaga. And then, laboratories. Kaya, feeling ko talaga maraming makikidney transplant ngayon at maraming magiging baby na mga magbubuntes kasi close monitoring, laboratory free naman kay PhilHealth, di ba? Bakit hindi? So, ang naging preparation ko dito, nagpalakas ako, yung gamot iniinom ko sa tama, para kasi kailangan before the pregnancy, kailangan, okay yung tacrotru mo, yung binabanggit ni Ate Mel. So, alam to ng mga kidney transplant patient. So, pag maganda ang creatinine, ready na yung katawan mo. So, ginawa ko talaga yung best ko. And then, ngayon, nakadalawang baby na ako. May susunod pa ba? Wala na, Wala na? Sabi nila, pag nagbuntis ka ba, hindi ka na namin tatanggapin dito. Hindi, sagot naman ng PhilHealth yun Even panganganak, Actually, sagot ng hanggang panganganak. Oo, di ba? Sagot ng PhilHealth. Grabe. Malapit na ako maging anak ng PhilHealth. Kailangan pangalan ng baby ko PhilHealth. Or pwede din si Phil at si Healy. Para babae lalaki. Ayan, na-mention mo yung laboratory, yung inpatient. Pero meron pa ba? Meron pa bang benepisyo ang PhilHealth na iba pa?
Ay, yes sir, marami pa. Meron pang tinatawag na PhilHealth Consulta. Actually, yan ang napakaganda. Kasi doon pa lang sa, usually yung mga nasa barangay, di ba? Yun yung mga nagiging problema. Ngayon, ang PhilHealth Consultant, lumapit na sa mga barangay, sa mga LGU. Kung may problema kayo sa health nyo, hindi nyo na kailangan dumirect muna. Yung iba kasi, punta agad sa Manila. Teka lang, masama pakiramdam ko, punta agad sa iba't ibang hospital na malalaki. Kasi sa PhilHealth Consulta, sa LGU pa lang, meron na. Ang kailangan lang nilang gawin, magparehistro. Doon sa PhilHealth Consulta, makikita nyo naman po yan or magtanong po kayo doon sa mga LGU nyo kung saan ba pwede magparehistro para sa PhilHealth Consulta. Ngayon, yun yung pinaka-primary. Pagpunta nyo doon, isi-check din kayo. May mga laboratories din doon, tapos may mga gamot din po, sir. Ngayon, kung sa PhilHealth Consulta, makikita na talagang kailangan nyo nang pumunta dun sa malalaking hospital, saka naman kayo bibigyan ng referral. Pero syempre, yung una pa lang, yung mga basic pa lang, hindi nyo na kailangang lumayo, mangutang ng pamasahe, papunta ng Manila, para lang makapagpa-check up, dun pa lang meron na. Kaya si PhilHealth, nilapit na niya sa mga bawat LGU, lalo na sa malalayong probinsya para hindi na mamroblema pa na pumunta sa Manila. See, meron pa kahit hindi ka magkasakit, merong benefits ang PhilHealth. Yun nga yung konsulta pala. So, hindi mo kailangang hintayin, no? Hindi mo kailangang hintayin na magkaroon ako ng sakit. Opo. Pwede, dun pa lang, pwede ka na magpa-check up. Basic pa lang yun. Yung mga kasi kahit wala kang nararamdaman, pwede ka nang agad pumunta dun sa PhilHealth Consulta, magpa-check up ka agad. O kasi Nicole, ugali din ng mga Pilipino hanggang hindi talaga nagkakaroon ng matinding nararamdaman, hindi magpapa-check up. Kasi natatakot din naman sa gastos, di ba? Parang hindi, okay pa ako, kaya ko pa. Kasi natatakot. Pero yun nga, mayroong program pala para doon. Sir, hindi lang sila natatakot sa ano. Actually, mas natatakot yung ibang mga Pilipino sa gastos, hindi dun sa sakit. Exactly. Diba? Totoo. Tsaka kaya late na nadedetect yung ibang sakit dahil hindi sila nagpapalaboratory, nagpapatingin. Kasi yung gastos yung una nilang iniisip. Sometimes kasi, instead of ipang laboratory ko na lang, ikapapangkain na lang nila. Lalo na yung mga indigent patients. So, napakalaking tulong talaga yan. Si PhilHealth na yung lumalapit sa tao. See? Yes, magandang balita yan. At least ngayon, alam na nila na hindi kailangan magkasakit para mag-avail ng benepisyong PhilHealth. At para sa mga listeners natin, kapwa Pilipino na nagdududa na, or not really duda, pero more on, paano ko ba mararamdaman ang benepisyong PhilHealth? Wala naman akong sakit, di ko naman ma-avail. Dun sila papunta sa preventive care. So, di ba sabi nga, Miss Mel, prevention is better than cure. Yes, Miss Nicole, tama ka dyan. Kaya yung mga kababayan natin, samantalahin nyo na, yan yung sinasabi nyo noon na, bayad ako ng bayad, wala naman akong nakukuha. O ngayon, kahit wala kang sakit, yan, aalagaan ka na rin ng PhilHealth. Ang gandang programa niya, Nicole. Ang dapat lang talaga, mas ma-appreciate, mas maintindihan ng mga Pilipino. Para saan to? Para sa'yo to. Para sa inyo to. So, wag natin pagdudahan, tangkilikin natin, i-appreciate natin. Ngayon, dumako naman tayo sa usapang bayaran. Pagbayaran kasi, ikaw naiisip ko, Miss Tana eh. Ha? Bakit ako? Okay, by the way, pagbayaran talaga, katulad ko, sensitive din yung mga Pilipino. Pero I think merong much better person na makakapag-explain nito pagdating sa contribution ng PhilHealth. Sino ba to, Ate Mel? Ay nako, sobrang galing yan. Pagdating sa bayaran, pagdating sa pera, kaya tawagin natin, Sir Ray? Ayan, magandang araw po. Ako po si Ray Abacan ng Dialysis PH. Pag-usapan naman natin ngayon ng mga bayarin sa PhilHealth o ang tinatawag nating mga premium payments. Una po, ang indirect contributors. Kami po, katulad namin, nila Mel at Tana, mga PWDs, sponsored po o sagot ng ating government na which is napakamalaking bagay po dahil karamihan po sa amin, katulad namin, walang trabaho o walang pinagkakitaan, sinasagot na po ng gobyerno itong ating mga premium payments. At pangalawa naman po, yung direct contributors, which is yung mga kababayan nating may trabaho o may pinagkukunang resources,
hati po sila ng kanilang mga employer. Napakamalaking bagay po nitong mga premium payments natin. Kasi dito po natin kinukuha yung mga benepisyong ibinibigay para sa mga katulad natin may mga karamdaman at sa mga kababayan natin na magkakaroon pa rin ng sakit. Sir Ray, nakita ko dialysis PH ka pala, no? Kayo, sir, dyan sa dialysis PH, lahat ba kayo mga indirect contributors? Yung sinabi mo nga na hindi nagbabayad ng contributions, sponsoran or sinasubsidize? Alam nyo po, sa kabila po ng pagkakaroon namin ng malubhang karamdaman, may mga miyembro pa rin po kami talagang merong work. Ayun. So, nagbabayad sila. So, direct contributor naman sila. So, yung mga direct, sabi mo nga, Sir Ray, binabawas yun no? Sa sweldo nila. So, hati sila ng employer. Alam nyo po, pinapaliwanag po namin sa mga members namin na kahit po, kasi sinasabi nila, gusto nila, PWD na sila pero may work pa rin sila. Kasi po tayo, pag may kakayahan po tayong makapagtrabaho, talagang mandato po talaga na mag-share sa magbigay ng premium payments sa PhilHealth. Dahil ito naman po ay nakakatulong, napapakinabangan ng mga kapwa pasyente natin, which is nakakatawa rin po ng puso. Yun nga yung sabi natin ni Nicole kanina, di ba? Ambag mo yan, contributions mo yan, doon sa isang malaking programa. Dahil employed ka, sumusweldo ka, so meron kang kontribusyon na dapat bayaran. So hindi naman nababaliwala yun, Sir Ray, di ba? Opo, alam nyo po, mga pasyente, siyempre, pagdating sa pera, talagang matipid kami dahil marami kaming gastusin. Dagdag pa po dyan yung mga gamot, ang mga laboratories, na ngayon po, binibigay na po ng PhilHealth. Yun ang maganda doon. Binibigay na ng PhilHealth. So, bayaran mo lang yung contribution mo, yun yung ambag mo. Katumbas naman nun, Sir Ray, lalo na sa grupo ninyo, no? Ma'am Tana, Miss Mel, talagang kayo yung unang makakapagsabi Nako, hindi na mabaliwala ang binabayad ng mga Pilipino. Alam nyo po, ako po ay isang 14 years hemodialysis patient. At ako po ang patunay na ang PhilHealth po ay malaki ang pakinabang hindi lang po para sa akin, kundi po para sa aking buong pamilya. Dahil kahit ang pamilya ko po nakikinabang sa konsulta package, dahil nakapagpa-check up po sila dahil doon. Libre ang gamot, check-up at pati po yung mga procedures, which is malaking bagay, lalo na sa mga ganitong sakit na umaasa sa early diagnosis. Ayun, maganda yun, Nicole. No? Talagang, syempre, bago pa sana umabot sa ganyan, yun ay kagandahan no sinasabi nga nating konsulta. Kung sana nagkaroon ka na ng mga screening, bago pa pa-detect yan, bago ka pa umabot dun sa pagdadialysis, sana meron ka ng intervention na nagawa, di ba? At saka, importante. Actually, madalas ko tong makita sa social media. May mga post na tanggalin na yung PhilHealth sa payslip, tanggalin na yan, wala namang pakinabang. So ako, based on my personal knowledge, okay, kailangan nyo pa rin i-continue yan Hindi man ngayon soon magagamit nyo yan pagtanda nyo, yung member of your family, katulad namin, di ba, na ako talaga ng asawa ko na, abang tawag na, dependent niya ako. So can you imagine na gamit ko. So kung hindi man kayo, thank God, thankful at hindi kayong nagkakasakit, kahit nagbabayad kayo, hindi natin alam baka yung isa sa member ng family natin, 'di ba, magkasakit. Lalo na ngayon, based sa datos ng NKTI, National Kidney and Transplant Institute, every hour may nadadiagnose na end-stage chronic kidney disease. Can you imagine, in 24 hours, 24 ang nadadiagnose every day. Kaya hindi talaga natin masasabi. Importante, Nicole, yung awareness talaga, no? Kailangan mapaalam natin to sa lahat, sa inyong lahat. May programa, merong intervention na pwedeng gawin bago pa tayo magkasakit So, yun nga, Miss Tana, salamat doon na talagang sinabi mo, hindi man ngayon, baka sa mga future naman, tatanda tayong lahat, Nicole. Hindi ka forever young. Walang ganon. Diba? So, darating ka sa point na tatanda ka, baka ikaw naman na yung gagamit. Diba? So, baka maisip mo by that time na, eto na nga pala yung mga binayad ko noon. Investment, parang ganon. Oo, totoo. No? Para siyang, kumbaga, from womb to tomb. Yes. So, from the day na pinanganak ka, sagot ka ng PhilHealth, gaya ni Miss Tana, nanganak siya, na-avail niya ang maternity package ng PhilHealth, diba po? And from tomb hanggang sa umalis na tayo sa mundong ito. So, sagot pa din yun ng PhilHealth. At saka marami ding nagtatanong, sabi nga ni Sir Ray, diba, na yung contribution, importante siya and all. So, paano naman po yung pag-avail nyo, sir? Alam nyo po, sa pag-avail po ng PhilHealth benefits, napakadali lang po. Basta malaman nyo lang po at tingnan nyo lang po na kayo po isang active member ng PhilHealth.
updated ang mga premium payments, updated na kayo po ay indirect contributors, maaari lang po kayong pumunta sa mga ospital na accredited ng PhilHealth. At pumunta lang po sa billing section, ipaalam nyo po na kayo po ay isang PhilHealth member. At ipakita nyo lang po yung PhilHealth ID nyo. O kaya kahit po yung valid ID nyo lang at yung PhilHealth number nyo, sila na po yung magpoproseso nun. At pag na-avail nyo na po yung benefits, tingnan nyo lang po sa inyong statement of account na na-avail nyo po yung PhilHealth at sigurado po na malaki po ang mababawas nito at maitutulong sa inyo dahil mga benepisyo ngayon pa-improve pa ng pa-improve, palawak ng palawak, palaki ng palaki, halos lahat nasakop na from bago magkasakit hanggang ngayon nag-kidney transplant ka na, may gamot ka pa, napakalaking bagay po talaga. Oo. Kayo sir sa Dialysis PH, siguro ilan na members nyo ngayon sir? Alam nyo po, kami po ngayon ay may 83,000 members pero nakakalungkot po kasi ibig sabihin po nun, parami ng yung may sakit. Kaya po malaking bagay yung konsulta package. Dahil po yun po ang paraan para umunti ang mga pasyente natin at hindi na maranasan yung magkaroon ng ganitong malubhang karamdaman. Yun ang sinasabi ko, Nicole. Yung talagang screening ba? Yung bago pa magkaroon, meron ka na sanang magagawang paraan. Meron naman Di ba? May program naman. So, sir, nabanggit mo kanina, nag-avail yung family mo ng konsulta. So, maayos naman. Talagang maganda naman yung kinahinatnan. Yes po, napakadali lang po magparehistro. May 2 klase po tayo ng pagrerehistro. Pwede pong sa online, na kahit saan po, pwede nyo pong gawin. At pwede rin po kayong pumunta sa mga accredited PhilHealth Consulta providers natin. Yes. At dun mismo po may mag-aasikaso sa inyo para i-register kayo sa PhilHealth Consulta. Minsan kasi, Nicole, ang problema, hindi mo lang kasi sinusubukan pa Subukan muna natin, try muna natin. Kasi meron namang ga-guide sa'yo along the way, di ba? Minsan kasi pag ayoko, kasi baka mahirap yan Sir, wag kang mag-alala kasi nandito kaming mga patients group para sumuporta din sa PhilHealth. Kami nagbibigay ng information, dissemination, awareness. Paano ba tong mga benefit ng PhilHealth ma-avail namin, kung paano mag-member. Parang iyon yung isang tulong din namin sa mga pasyente kasi pagka naging member ka talaga ng PhilHealth, lalo na't may sakit ka, talagang napakalaking tulong talaga sa, hindi lang sa pasyente mismo, pati dun sa family members Kasi mostly, di ba, pag nagkasakit, ang unang-unang na nagkakaproblema, hindi lang yung pasyente mismo, yung buong pamilya. Lalo na sa Pilipino, talagang yung close family ties natin, talagang hindi talaga natatanggal yan. Kaya kami nila Tana, nila Ray, talagang sinusuportahan talaga namin yung PhilHealth. Talagang information, dissemination, awareness sa lahat ng social media platform. Kahit saan po kami pumunta din. Talaga pong yan, talagang lagi naming pinopromote yung mga benepisyo, yung sa PhilHealth kung paano. Alam nyo po, lahat po talaga ng events na pinupuntahan namin, na ginagawa namin bilang pagpapasalamat po namin sa PhilHealth, ito po yung mako-contribute namin na iparinig sa mga kababayan natin kung gaano ka-importante ma-avail nila ang konsulta para naman po hindi sila mauwi sa ganito, sa CKD, sa iba't ibang sakit. Lalo na ngayon, top 2 na sakit natin, diabetes at hypertension. Yan po ang 2 main causes ng CKD ngayon. Kaya malaking bagay po na mabantayan po natin ang kalusugan natin para maalagaan po natin hindi lang po yung sarili natin, pati yung pamilya natin. That is so true. Naging information angels natin sila, kumbaga. Sila kasi yung tumutulong Kaya malaki din ang, kumbaga, pagpapasalamat namin sa inyo, tulad sa inyo, because it's real life stories Kumbaga, yung tayo kasi as humans, pag alam natin, pag naramdaman natin, dun tayo, bilib na tayo dun Alam natin, it's effective. Kumbaga, prevention is better than cure at nakikita naman natin sa mga stories po nila, di ba, Vil? Tsaka Nicole, sino pa ba ang makakapagsabi kung hindi yung mismong mga pasyente, di ba? Nasabi mo, Sir Ray, kanina, salamat sa PhilHealth. Huwag po kayo magpasalamat sa PhilHealth. Magpasalamat tayo sa lahat ng Pilipino dahil yung ginagamit yung benepisyo sa ating lahat yun galing sa ating lahat. So, PhilHealth ay nagpapatupad lang, nag-i-implement lang. Pero yung mga kababayan natin, yung mga Pilipinong nagbabayad, lahat po yan, sa kanila po galing yan. Magpapasalamat tayo sa inyong lahat, sa kanilang lahat. Diba? Kaya maraming salamat po, lalong-lalo na sa ating mga kababayan at syempre sa ating lahat. Napatunay po na ang mga benepisyong ito ay talagang mapapakinabangan natin. Tunay po na ang PhilHealth ay ating kaagapay.
Naku, salamat naman sa mensahe mo, no? At kaya importante talaga na protektahan ang pondo ng bayan. Sa bayan talaga kasi lahat naman tayo nagko-contribute. At saka meron pa din tayong mga konting paalala din para sa lahat ng mga nakikinig. Ayan, kaya ang payo ko sa inyo, please continue your PhilHealth. This is for your own security. Lalo na kung katulad namin kayo na may mahabang gamutan, mas kailangan nyo ang PhilHealth. At para naman sa mga kababayan natin na hindi pa miyembro ng PhilHealth, ano pang inaantay nyo? Mag-miyembro na po kayo. Yes, Nicole. Sirs and moms, kaya naman importante tandaan yung 4M. Magparehistro, magbayad ng kontribusyon, mag-update ng record, at mag-avail ng benepisyo. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pilot episode in Good Health, the PhilHealth Podcast. Real talk, real care, real health.